the House of Representatives, 13 panels convened to address the escalating energy emergency triggered by tensions in the Middle East. Mobile journalist Amy Atienza has an update for us. What have been the key takeaway so far from that hearing, Amy? Ang dami na pag-usapan. Good afternoon, Lord Denise. Marami na nga napag-usapan at marami pa tayong aabangan na mapapag-usapan nga nitong mga committees dito sa House of Representatives tungkol nga sa oil crisis na kinakaharap ng ating bansa. Kaninang umaga, narinig na natin si Department of Energy Secretary Sharon Garin kung saan nga sinabi niya na may average of 50.42 days na lang na supply para nga sa gasolina. At nilinaw niya naman na itong 50.42 days, yan lang daw yung days na pwedeng mailaan para nga sa replenishment daw ng supply sa ating bansa. And so far, alamin pa natin kung meron na nga ba tayong figure din kung magkano nga ba yung worst case scenario, kung magkano papatak yung mga oil prices sa mga gasolinahan sa ating bansa. Kasi umikot din tayo over the past few days sa ilang mga gasolinahan. Nakita natin na umaabot na nga ng around 130 pesos. Yung iba, nasa 140 pesos per liter na yung presyo ng gasolina, pati na rin ng diesel. Kaya nakita natin na sobra na din talaga yung naging pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Isa sa mga nasabi rin ni Representative Antonio Tino ay yung sa overpricing nga, pero nililinaw naman nila na hindi overpricing yung nangyayari dito. Talagang naging affected lang ang ating bansa talaga doon sa nangyayari ng tensyon doon sa Middle East. So yan yung mga napag-uusapan earlier today at ngayon naman titingnan natin kung ano naman yung magiging epekto nitong oil crisis nga sa economy ng ating bansa dahil kahapon ay anunsyo na rin na nasa 4.1% yung inflation rate at titingnan natin kung ano nga ba yung magiging epekto nito hindi lamang sa transportation sector pero pati na rin doon sa mga sectors ng pagkain, pati na rin sa restaurant and accommodation services na nakikita natin na may malaking contribution din talaga sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin para sa mga Pilipino. Lord Denise? Okay, yung deregulation na pag-usapan ba? At yung pagbubukas daw ng mga libro ng mga kumpanya, sabi ng isang congressman from Manila kanina. Napag-usapan naman yung sa oil deregulation law na sabi nga din ni DOE Secretary Garin na hindi pa nila kayang talagang totally mag-oversee at limited pa yung powers nila dahil nga din dito sa oil deregulation law na nakikita nila. Pero patuloy naman daw yung efforts na ginagawa nila para nga makipag-usap dito sa mga oil companies at makita nga kung ano nga ba yung nagiging proseso din yung sa presyo nila, pati na rin yung daloy din ng supply na meron sila para hindi na nga rin mangamba yung mga Pilipino dahil itong sa figure na average of 50.42 days nga na available supply ng petroleum products, tinitingnan pa nila kung ano pa nga pa yung magiging efforts nila para hindi din ganoon kalaki yung pagtaas ng presyo sa produktong petrolyo. Okay, Amy, sorry. Naalala ko lang ilang beses kasi binanggit ni Representative Leviste nga, bakit may chance ba yung VAT galawin talaga or how did that conversation pan out again? Kung maalala lang din muna natin, Denise, dito sa Kamara, ay nagkaroon nga din ng pagpupulong o pagdinig itong Committee on Ways and Means patungkol nga naman sa temporarily pag-suspend ng excise tax, pagbibigay ng powers kay Pangulong Bongbong Marcos para nga temporarily ma-reduce or ma-suspend itong excise taxes. At yun nga, narinig na natin kanina na may chance na naman na may possibility na itong taxes na ito ay talagang masuspend pero temporarily lang at yung sa value added tax medyo mahirap pa siyang sabihin lalo na dahil magiging mahirap din kung hindi talaga makakakuha ng pondo dahil ang parang con nito kung walang tax lalo na sa petroleum products ay mahihirapan din o hindi makakuha ng mas malaking pondo ang ating bansa in the coming years. So yun yung isa sa mga tinitingnan pa ng ating mga mambabatas kung paano nga ba may pagpapatuloy ito. Kaya sinasabi din nila dito, susunod na pagdinig naman ay sa April 13, April 15, and April 16. Kasabay yan din nung nangyayari ding impeachment nga dito din sa House Justice Committee naman. Wala bang papatawag na representatives ng yung private oil companies?
So far, wala pa tayong naririnig, no, Lord, pero i-confirm ko din later, no, if may chance na makausap natin yung ilan sa mga chairperson nga na nandito sa mga pagdinig kanina, kasi medyo naging brief lang din, no, yung break time nila. Madami-dami na din kasi talagang napag-usapan pagdating nga dito sa oil crisis na kinakaharap ng ating bansa. Well, so far, ang narinig din natin kanina na parang pinoint out din ng ilang mga mambabatas ay yung absence din ni DOF Secretary Frederick Go, kasi so far hindi pa siya nagpapakita dito sa Kamara, and hopefully daw sa mga susunod na hearing, sa mga susunod na pagdinig dito sa Kamara, ay magpakita na siya, dahil high time na nga na mapag-usapan din kung paano nga ba dadalo yung mga presyo ng produktong petrolyo, pati na rin yung mga tulong na maaari nilang maibigay, lalong-lalo na sa mga affected sectors tulad ng transportation sector. Salamat sa iyong ulat, ang ating Mojo, si Amy Atienza.